ho tayo sa spirit of Antichrist. Who and what is the Antichrist? Yung spirit of Antichrist, nagkasundo tayo na ngayon ay hindi niya pa dinideklara ang kanyang sarili. Pero ang kanyang spirito, ang kanyang impluensya ay narito na. Ano yung impluensya na yon? Ang impluensya na yon ay anti-Torah. Laban sa salita ng Diyos. Pangalawa, yung who and what is the Antichrist. Wala tayong tinurong tao, pero mga kapatid, may mga tumayo na talagang ang kanilang mga buhay ay talagang halatang halata at kitang-kita natin na yung spirit of Antichrist. Not necessarily sila yung Antichrist na personal, kundi yung kanilang ginagawa ay talagang nagpapahayag na sila'y laban sa Torah. At hindi ko na ho kayang i-review lahat. Yung Shemitah, yung Antichrist, spirit, i-review natin. Pag wala tayong ginagawa, manood ho tayo. Yan yung mga serye ho natin sa mga panahong ito. Ngayon naman ho ay ang Mark of the Beast. Sinabi ho natin mga kapatid na pag binasa natin ang Biblia, si Yeshua, ang tawag niya ron mga kapatid ay isa siyang ano nga tawag doon? Karumal-dumal. Ang pangit pakinggan, ano? Pero yun ho yun. Talagang tahasan niyang susuwayin ng Diyos. Pagdating mga kapatid kay Pablo, ang tawag ho ay ang suwail. Pagdating ho kay Juan, sa unang Juan hanggang pangatlong Juan, ay ang Antikristo. Pagdating naman ho sa Revelation na sinulat din ni Juan, ayon sa kanyang nakita, ay beast o halimaw. Pwede natin siya tingnan sa aspetong magkakaiba, pero ang ginawa natin ay para mas madaling maintindihan, nakita natin yung pagtatagpo nila na bagamat sa iba, halos 4 na ekspresyon kung sino sila, kundi darating ang panahon, merong isang world leader na talagang tahasang sasalungat sa Torah. Hindi natin alam kung ngayon ito mangyayari o sa mga susunod pang panahon kung tayo abutan pa nito, kung tayo mga buhay pa. Hanggat hindi niya hinahayag ang kanyang sarili, hindi natin malalaman kung sino siya. Ang gagawin lang ho natin, puro panghuhula, puro pangbibintang. Amen ho ba? Kagaya ng mga nagdaang panahon. Ngayon naman po mga kapatid, ang titingnan natin ay what is the mark of the beast. Wala ho akong plano na magsaad sa inyo na ito ang mark of the beast. Kundi ang gusto kong tingnan ay sa perspektibo ng Biblia, kung paano isinulat ni Apostol Juan ang kanyang nakita at kung ano ang paraan ng pag-i-interpret sa kanyang sinabi. Na ayon din sa mga supporting verses na gagamitin natin ngayon na hindi malayo kundi ayon sa konteksto, ayon sa kultura, dahil ang sabi ng Biblia, ang 666, kailangan ng talino. Hindi mo kailangan ng over-talino. Ang kailangan mong talino is experience. Hindi mo ito maipapaliwanag without the experience. And the bad news is this, I have no experience to interpret this on my own. Kaya ang ginawa ni Pastor, nag-research, binalansi ko yung mga, at nakabuo tayo, kaya itong sasabihin ko sa inyo, ito ang aking stand. At nasa inyo yon kung maniniwala kayo sa akin. Amen ho ba mga kapatid? Kasi naniniwala ako mga kapatid sa panahon na ito, kailangan mong titindig sa aral. Kasi marami sa yung magsasabi ito. Kaya nga ang sabi, ang warning ng Panginoon, huwag kayong maniniwala pag sinabing lang si Kristo'y naroon, nandidini. Wala, matatakot lang tayo, magugulo ang ating isip, mawawala ang ating focus. Ang focus natin ay si Kristo. Let us fix our eyes to Yeshua, the author and the finisher of our faith. Hindi let us fix our eyes to Antichrist.
Let us fix our eyes to the devil. No. Let us fix our eyes to Yeshua. Dahil pag naka-Yeshua ka, ang sabi ng Biblia, walang makaaagaw sa iyo. Basta ang siguraduhin mo kay Yeshua ka. Amen ho ba mga kapatid? Diyan tayo mag-ubos ng panahon, mag-ubos ng lakas, mag-ubos ng talino, kung paano mag-aral, at higit sa lahat, mag-ubos ng panahon kung paano natin siya susundin. Amen ho ba mga kapatid? Okay. Siguro sapat na yun. What is the mark of the beast? The mark of the beast is one of the favorite topic in the Bible. Yes. Maraming preacher, yan ang gusto. At ang nakalulungkot mga kapatid, it is a confusing topic. Nakakalito, nakakahilo, kaya lot of theories arise. There are lots of theories arose because of this topic. Maraming interpretation, maraming haka-haka, kaya pag dumating ang isang bagay, yan na ang tatak. Yan na ang Antichrist. Because of what? Because of its confusing, because this is a confusing topic. At ang pinakamahirap sa lahat, it divides the body of Messiah. Ito ang naghahati sa katawan ni Yeshua. Ako ito, ikaw ganyan, nagkakatalo. Samantalang ang pinagtatalunan natin ay mga bagay na wala pa. Mga bagay na darating. Things that not yet transpire. Ibig sabihin mga kapatid, nagtatalo tayo sa mga bagay na hindi naman tayo sigurado. Teorya lang. Kaya ang ibig sabihin mga kapatid, kung may teorya ka, may teorya ako, may theology ka, may theology ako, huwag tayong mag-away. Amen ho ba mga kapatid? Magsama-sama tayo. Kasi merong tumitindig, siya ang Antikristo. Ako talaga, pastor, siya ang Antikristo. May problema tayo dyan. Kasi ang pinagbabasihan natin ay 20,000 taong aklat ang Biblia. Iba ang kultura, sa alam mong kultura, iba ang lingwahe, iba ang mga taong sinasabihan, iba ang mundong kanilang ginagalawan. Paano mo siya ilalagay sa panahon mo? Amen ho ba mga kapatid? May iba't ibang pananaw. Kaya nga, ang ibig sabihin ng revelation, reveal, pagpapahayag. Kaya may mga bagay dyan na hindi mo talaga maiintindihan, hintayin mo na lang na mahayag. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Kasi alam niyo mga kapatid, yun ang problema sa aming mga pastor. Kami sumusubok ipaliwanag ang mga bagay na hindi mo naman dapat ipaliwanag. May mga bagay sa Biblia na hindi mo kayang ipaliwanag, babasahin mo na lang. Naniniwala po ba kayo nun? Deuteronomy 29:29. Sana may tumulong kay Nathan. Deuteronomy 29:29. Na ibig sabihin, may mga bagay na lihim, hindi mo na maunawaan. Paano naging Diyos si Kristo? Ang sabi ng Diyos Ama, iisa lang ang Diyos. Doon pa lang may problema ka na eh. Gagahuling ka na kapapaliwanag. Sabi nga noong nabubuhay pa si Soriano, saan nag-umpisa ang Diyos? E di sa walang hanggan. Kailan yung walang hanggan? Wala na, masisiraan ka na ng bait pag inalam mo yun. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga, ibig sabihin, may mga bagay sa Biblia na hindi kailangang ang pastor ay magdunong-dunungan. Kami ay naririto para hindi sagutin ang lahat ng tanong. Huwag nyo kong igaya kay Soriano, itanong mo kay Erlano. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong nyo. Inaamin ko. Amen ho ba? Kung meron kayong tanong sa akin, pag-aaralan ko. Pero hindi ko lahat kayang sagutin ang tanong nyo. Nasaan ang pundasyon ng langit? Mahirap sagutin nyo. Di ko alam. Amen ho ba? Mga nakakatawang bagay pero totoo. Dahil maraming nagmarunong, kaya mas lalong marami ang naging mangmang sa salita ng Diyos. Kaya nga ang Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy, pinasimple ng Panginoon ang salita. Anumang translation, napakasimple. Pag may regla ang asawa mo, huwag mong tabihan. Ano pang interpretasyon ang gusto mong gawin dyan? Pag may ketong, doon kayo sa labas. Di ba? Mag-quarantine. I-separate yung sarili. Meron pa bang mahirap na paliwanag? Basahin niyo ang Torah. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Torah, may
May sa langit, sa lupa, may tubig sa gitna. Ito, may tubig. Yan ang sabi ng Biblia. Pastor, paano nagkaroon ng tubig sa gitna ng langit at lupa? Yan ang husay ng salita ng Diyos. Kaya nga ang Israel, nakaimbento ng isang machine na nagkakaroon ng tubig na kumukuha hindi sa bukal, kundi, yes, i-search nyo sa Nightfall, Project Nightfall. Di ba? Nakita mo, JP? Ibig sabihin, ni-reveal sa kanila yung formula, paano magagawang tubig yung hangin. Amen ho ba mga kapatid? Hukay ng hukay yung tao wala. Kaya, totoo ang Biblia? Yes. May mga bagay lang na hindi natin, kaya ang mark of the beast, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Sinadya hindi. Ngunit ipinahayag ang kautusang ito upang sundin natin at ang ating mga anak magpakailanman. Ang punto ron, yung nauunawaan mo, sundin mo. Hindi mo na nga masunod yung nauunawaan mo, yung hindi mo pa nauunawaan. Amen ho ba? Love your neighbor. Mahirap bang intindihin yon? Mahirap gawin. Madaling intindihin. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga, balik tayo sa PowerPoint kay Jay. It divides the body of Messiah. Yan ang nakakalungkot dyan. Sunod. Pahayag 13, 14, 18. Dito ho natin ibabase ang ating pag-aaralan. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Doon pa lang, may una, pangalawang halimaw. Doon pa lang magkakagulo na tayo. Amen ho ba mga kapatid? Pag nilapatan mo yan ng interpretasyon, iba-iba na agad. Amen ho ba? Kaya ang aabutin lang natin ay yung kaya nating abutin. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan, ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap. Nakita nyo, may sapilitan. Amen ho ba mga kapatid? Pwersahan. Tapos, may kasamang worship. Sabihin nyo ang worship. May pagsamba, may tatak. Amen ho ba mga kapatid? Doon pa lang mga kapatid, pagganahin nyo na ang inyong isip. Ang araw at oras na yan ay hindi birong mga araw. Yan ay nakatatakot na araw. Pwersahan, sasamba. Tatatakan. Sunod. Mayaman, mahirap, alipin, malaya, no exemption. At walang maaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan. Kaninong pangalan? Pangalan ng halimaw. Hindi pangalan mo. Yung nasa ATM mo, yung nasa credit card mo, pangalan mo yan. Hindi pangalan ng halimaw. Mamaya matitingnan natin yan. Ibig sabihin, may worship, may mark, merong economic side. Ibig sabihin, pag ayaw mo mag-worship, edi ayaw mo magpatatak. Hindi ka na rin makakakain. Tatakbo ka. Pag ayaw mo mag-worship, tatakbo ka sa bundok. Pag ayaw mo magpatatak, tatakbo ka sa bundok. Pag ayaw mo magpatatak at sumamba, wala kang mabibili. I-check ka, ma'am. May tatak ka ba? May tatak ba ako? Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-business, hindi ka pwede magnegosyo, at hindi ka rin pwedeng bumili. Kung titingnan natin religious aspect, worship, amen ho ba mga kapatid? Ano pa yung isa? Possession, pag-aari. Kasi yung tatak, pangalan niya. Ang kalabaw, pag tinatakan mo, hindi pangalan ng kapitbahay mo, hindi iyo yun. Ang ipapangalan mo, Alvin Salazar, AS. O kaya Alvin Salazar. Palatandaan na sa'yo yun. Amen ho ba mga kapatid? So ang tatak na ito ay tatak ng kanyang pangalan, pag-aari ka na niya. Ang hindi niya pag-aari ay hindi sasamba sa kanya. Ang hindi niya pag-aari ay magugutom. Ngayon,
Gusto nyo bang abutin ang panahon na ito? Wala tayong magagawa kung abutan tayo. Amen ho ba mga kapatid? Pero ang sinasabi ko sa inyo, kung problema nga nating personal na nanakit na ulo natin, mas matindi dito. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Ang pinupoint out ko lang mga kapatid, these days are terrible days. Yang days na yan. Amen ho ba? Ni magsabat nga, tinatamad ka. Ni magbasa ng Bible, tinatamad ka. Yan ang usapan dyan, tiyan. Ang sabi ng Biblia, ang tiyan ay Diyos ng tao. Amen ho ba mga kapatid? Security. Dahil sa Kanya ka sasamba, secured ka, hindi ka mamamatay. Amen ba? Hindi papatayin ang hindi sasamba. Tama ba? Ligtas ang pamilya mo pag sumamba ka. Hindi ka mamamatay. Pero pag hindi ka sumamba, hindi ka nagpatatak, wala kang mabibili, ang buhay mo araw-araw ay nanganganib. Tandaan nyo, sa panahon na to, wala nang lihim. Matatrack ka ng satellite. Hindi nyo ba nakikita? Inihahanda na tayo sa panahong ito. Yan ang gusto kong bigyan ng diin ngayong umaga. I will not pinpoint out something, but I will show you something na hinahanda na ang mundo sa pagdating niya. Amen ho ba? Yun ang nakakatakot. At walang maaring magtinda, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kaya ang 666, hindi mo na naman pangalan yan. Katumbas iyan ng pangalan ng halimaw. Nakakasabay ho ba kayo mga kapatid? Di ba simple lang? Ang pag-iisip, lalawakan lang. Huwag muna tayo tatalon sa anumang tsorya. Ito matindi. Kailangan ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666 or 666. Sinong matinong tao ang magpapatatak ng 666 ngayon? Wala. Kasi nasa Biblia na, obvious yun, demonyo yun. Amen o ba? So meaning, ang numero 666 ay hindi pa rin eksaktong numero. Kaya makikita natin yan. Sunod na ano? Slide. Lot of things to cover on these verses. Napakaikling verses, pero ang daming i-cover. Kaya ngayong umaga, yung kaya lang natin. Ito yon. Una, brief on the image of the beast. Image ng beast. Ayon dyan sa talata, hindi tayo lalayo dyan. Pangalawa, the buying and selling. Pangatlo, the mark of the beast itself, the 666. Ano ba ang ibig sabihin nun? Yung by spiritual, yung by literal, whatsoever. Mamaya makikita natin. Next slide please. We cannot cover them all. Kaya namili lang tayo ng tatlong aspeto. Amen ho ba mga kapatid? Sunod, we just wait to see this event happen on our time or some other time in the future. The point is this, pag hindi mo kayang intindihin ng revelation, wala kang magagawa kundi maghintay. Kasi yan ay prophecy, it will happen. No one can stop that revelation. I cannot pray to Abba Father. Nobody can pray to God to please Lord, stop this prophecy. Hindi mo pwede panalangin yun. Kaya nga si Yeshua, nakatakda siyang mamatay. Sabi ni Pedro, hindi ako papayag niyan. Satanas, umalis ka. Amen ho ba mga kapatid? Gaano kahirap intindihin ang isang prophecy? Mula kay Yeshua hanggang sa Tanak, sa Lumang Tipan, sinabi na ng Biblia sa Isaias, ipapanganak siya. 9 verse 6. Sinabi na sa Isaias na ang Mesias ay suffering servant. Tama po ba yon? Sinabi rin ho ng ibang mga minor prophets na sa Bethlehem ay may manganganak na birhen. Tama po ba? Pero nung pinanganak si Yeshua, may nakaintindi ba? Wala. Ang lapit ng distansya. Paano pa tayo 1,000 taon na to? Pero napigilan ba ang propesiya? Hindi. Kaya yun ang nakakatakot. Kasi sila umaasa. Ito yung prophecy, ito yung kanilang inaasahan.
Kasi yun ang mahirap sa salita ng Diyos. Ikaw ang naglalagay ng isip sa salita ng Diyos, kaya doon ka nakatingin. Pero hindi mo alam, andyan na. Isinilang na ang Mesyas. Ikaw wala pa rin. Amen ho ba mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Yung mga hindi nakaunawa ng propesiya, pero nung nangaral si Pedro, siya ang Mesyas, 3,000 ang naniwala. Hindi nila naunawaan yung propesiya, pero nung inihayag na ni Pedro, naunawaan nila. Tinanggap nila. Amen ho ba? My point is this. We cannot fully understand what is the prophetic message of the Bible. We cannot. Tanggapin natin yan. Amen ho ba? Kaya nga ito ang simple, si Yeshua. Pag nasa iyo si Yeshua, makontento ka na. Kung meron mang mga revelation, etc., kung ano-ano man, ang akin, pagtibayin mo ang iyong pagsunod sa Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Mastering, majoring the major. Huwag kang maalarma, maging alerto ka. Magkaiba yun. Ang taong naaalarma, pag wala na yung nakakaalarma, balik na naman sa dati. Pero pag alerto ka, ibig sabihin, you're awake, you are enthusiastic. Para lalim ng sinabi ko. No? Pumaporma pa, yun lang pala sasabihin. Hindi, totoo naman yun. Pag kagaya ng isang, shofar blower, hindi siya pwede magtulog-tulog. Alerto siya. Pero hindi siya alarmed. Amen ho ba mga kapatid? Inaantok siya, sinasampal niya yung sarili niya. Di ba? Umiinom siya ng mga pampagising kasi hindi niya kailangang makatulog. Magkaiba yun. Ang alarmed, wala lang. Pag meron lang nagpapagising. Kaya tingnan nyo, pag vaccine, ganito, nung unang pasok ng quarantine, lahat religious eh. Nung lumipas ang 1 taon, balik na naman sa normal ang buhay. Napansin niyo yun? Wala na naman. Normal na naman. Yung mga dating nabuhay ang pananampalataya, ngayon patay na uli. Kasi hindi alert. Alarmed lang. We just wait to see this event happen in our time. Titingnan natin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, lift up your heads, for your salvation draweth nigh. Hindi ito ang sentro ng iyong pananampalataya, kundi ito'y magpapaalala sa iyo na malapit na ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa iyo. Amen ho ba mga kapatid? Kaya kung titingnan mo sa ibang perspektibo, matutuwa ka pa. Salamat Lord, nangyayari na to. For my salvation draweth nigh. Amen ho ba? Kung sa kabilang perspektibo, hindi ka matatakot. Hindi ka makakasama doon sa sinasabi ng Lucas na hihimatayin sa takot. Amen. Next slide, please. Key ingredients to understand this text. Simple lang. Una, receiving the mark is correlated to worship. Pag may credit card ka, it doesn't necessarily follow that you receive the mark because it is correlated with worship. When you accept the vaccine, it is not or it does not mean that you accepted the mark because it is correlated in worship. Lalalin tayo dyan para lang maunawaan natin. Kasi mamaya gagawa tayo ng isang simpleng konklusyon. Amen ho ba mga kapatid? Sunod. Tingnan nyo. Ang ayaw sumunod sa dalawa, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, sino mang, ano raw? Sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpa. Sa kanyang noo sa kamay, paiinuman ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong, ibinuhos sa kopa ng kanyang galit, pahihirapan sila saan? Yan, impyerno. Kung ano man ang tawag natin diyan, Gehenna, Sheol. Kung ano man gusto mong itawag diyan, basta yan, lugar ng parusa. Ayan o. Sa apoy at supre sa harapan ng banal na anghel at ng kordero. Sino ang kordero? Si Yeshua. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay magpapaalab, mag-aalab, magpakailanman, araw at gabi. That's eternity.
Amen ho ba mga kapatid? Nawala ako. Maghihirap nang walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga nagtataka ng kanyang pangalan. May tatak at may kasamang pagsamba. Allegiance. Yung pagpapatatak ay allegiance. Ano yung allegiance? Pagkampi, pagsanib. Ako'y sa'yo. Ang Diyos mo'y magiging Diyos ko. That's allegiance. Si Ruth, naalala niyo si Ruth? Ako'y Moabita, pero mula ngayon, ang Diyos niyo magiging Diyos ko, ang bayan niyo magiging bayan ko. Ganyan din yan. Mula ngayon, ayoko na kay Yahweh. Ako'y sa'yo na. Amen ba? Kaya kailangan natin lumaya. Nalipat ko, Peds. Gumana, no? Yun, thank you. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga, eto na, nagtagumpay, laban, kanino? Sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal, hawak ang mga alpang ibinigay sa kanila. Wow, kahit hindi ka musician, pag hindi ka nagpatatak, pag hindi ka nag-worship, you will worship the Lord with a harp. Sipin mo yun, ma'am, ni gitara hindi natin alam tugtugin doon, mag-harp ka pa. Isa sa instrumentong napakahirap tugtugin. But the point is, you will worship the Lord. Ibig sabihin, you are saved. Amen ho ba mga kapatid? Kaya hindi garantisado, I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Savior. Hindi yung garantiya. Pag inabutan ka ng panahon na ito, inabutan ako ng panahon na ito, ako man ay pastor, pero ibinigay dahil takot akong mamatay, takot kung akong mamatay ang aking asawa, ang aking mga anak, takot akong magutom, tatakan nyo na ako. Ang bagsak ko sa asupre. Aanin mo ang Jesus Christ as my Savior and Lord doon. Kaya nga doon na naman papasok yung salita ni Yeshua, ang magtagumpay hanggang wakas ay maliligtas. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga wala ka na sa panahon ng bakasyon. Wala ka na sa panahon ng paglalaro, ng pagbibiro. Ang mundo natin ay siniset up na. Ipagpalagay natin na wala pa siya. Ipagpalagay natin malayo siya, pero ang mundo natin ay Antichrist ready na. Ang hinihintay na lang natin ang revelation niya kung sino siya. He is not a local leader. He is a international or worldwide leader. Amen ho ba? Yun. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw. Yun ang matindi ron eh. Lalong kakapit yung mga may tanda because of the miracles. Hindi. Siya talaga. Amen ho ba? Kaya, ayan. At sumamba sa larawan ito, ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na supre. Ladies and gentlemen, hindi si Satanas ang Antikristo o ang beast ang hari ng impyerno. Yun ay lugar para sa kanila. At sa mga magpapatatak at sasamba sa kanila. Amen po ba? Hindi sila maghahari-harian. Anong doktrina na ating natutunan? Si Satanas nasa impyerno, meron siyang trono ron? Hindi. Di ba, yung sa mga pelikula, di ba? Ang tagal natin binola ng mga ganong uri ng paniniwala na siya ang pinakapuno ron, siya ang nag-uutos na ihawin mo, lakasan mo pa ang apoy. Hindi ganun. Isa rin siya sa parurusahan doon. Ang ginagawa niya lang ay nang dadamay. Amen ho ba? At nakakita ko ng mga trono at mga nakaupo doon at binigyan ng karapatang humatol, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng taong ano? Naku po. Ayan o, pinugutan. Dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus, kay Yeshua, at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi sila
Sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap ng sa kanilang noo, kamay, binuhay sila upang magharing kasama. Wow! Whew. Ako na nakatayo sa inyo bilang pastor, hindi ko alam kung paano ako aakto sa panahong yan. Kaya wala kang ipagmamalaki eh. Amen ho ba? Huwag kang magmamadali. I am tribulation ready. Tribulation ready. Yung anak mo nga pag may sakit, tarantang-taranta ka na eh. Tarantang-taranta na ako. Lalo na kung pupugutan na. At hindi naman yung painless. Hindi ang kagaya ng panganganak. Pwede ba ipagpugot ang ulo mo painless? Yeah? Painless lang, parang cesarean, painless. Pwede bang ganun yun? It will be a painful death. Hindi lang siya painful death. Kundi mga kapatid, ang tawag doon, mahirap na kamatayan at higit sa lahat, nakahihiyang kamatayan. Kasi pakikita yan sa maraming tao eh. Oh. You want to be like this? Embarrassing death. Amen ho ba mga kapatid? Kaya si Yeshua, nung pinako siya sa cross, di ba, alam niyo yung forma niya na may tapis, hindi totoo yun. Opo, di ba? Kasi nga, He bore our sin and shame. Hindi na kasi pinapakita yun. May art na. Pero sa reality, walang art yun. Pinapahiya. At meron ka ng picture kung ano mangyayari sa huling panahon. Wala nang biruan doon, Tatay Wally. Tatay Wally, ano ba gusto mo? Oh, painful death. Nakaparada na tayo, Tatay Wally. Diyos ko, Lord. Sasabihin ni Tatay Wally, hindi nila madadampot ang ulo ko, duduraan ko sila. Hindi ka na makakapagbiro doon. Amen ho ba mga kapatid? It will be a time of what? Of lamentation. Naku, si ganito. Oo nga, nahuli si ganito. Amen ho ba mga kapatid? Meron tayong kasama rito na hindi naman talaga natin kasama. Yung mga ganun. Hindi nyo na ba, look at me guys, hindi nyo ba napansin, kinakalbo na yung mga bundok? Wala ka naman pagtatago ang bundok, konti na lang ang gubat. Amen ho ba mga kapatid? Kung mag-overpreach ako, baka kasama pa yan eh. Pwede mong isama na kasama pala yan para lahat maging abot ng kanilang paningin. Amen ho ba mga kapatid?